Okay, good morning guys. Good morning sa umaga. Good morning. Magandang tanghali sa tanghali. Magandang gabi sa gabi. Okay guys, natay repairon guys sa Sony. Ano yung model guys? So, sa mga technician. Okay. Sa mga technician guys, alam nila ni nga mga problema ni. So kasagaran kakadautan ni guys ang ilang repair ni siya pulis sila og motherboard. So muna yung motherboard guys. Tanggalan na to yung cover. Okay. So muna yung motherboard guys. Pag once nga mag-trouble lang yang pag mag-trouble yung IC niya sa yang BL drive, yung backlight driver is 6 blinks ang lalabas sa ayaw niya magtuloy mag-on. So ito guys, nabili natin sa may-ari, bininta na lang niya kasi mahal daw ang singil ng unang technician na nag-check nito. So check na to guys, atong i-check, confirm na to kung kaya. So guys, so check natin yung problema niya. Tapos power on natin. Yun, power on siya guys. Tapos hintay lang tayo. Mamatay, tapos mag green ulit. Pero ayaw na mag ilaw yung backlight. So nung chinek daw ng unang technician, yan guys, 4, 5, 6 blinks. So yung chinek daw na yung technician is may fuse daw na pumutok dito. So ginamper na niya. Tapos parang pinalitan na yung inductor at saka yung MOSFET guys. Yan, pinalitan na. So nang pinalitan ayaw pa rin. So may napansin din ako na parang okay lang yan kahit nabali yung pin number 2. Yan, okay lang yan. Pin number 2 is usually tinatanggal ko rin yan, pero hindi niya nilagayan ng 10K na resistor. So pag lagyan natin yan ng 10K na resistor, ayaw pa rin yan, hindi pa rin yan gagana kasi hindi nag-oscillate yung supply na 18 volts. Hindi siya nag-oscillate na maging 30 plus volts. So ito parang ito sila naman yung gumawa niyan. Yan. So try natin guys, actual natin. So kailangan kasi mag-oscillate yan ng 30 volts. So okay lang yan so ang ginagawa ko rin yan, pinuputol ko yung pin number 2. Okay lang yan. Yan. Okay. So check natin guys. Actual natin. So actual natin yung supply niya. Ayun. Tapos magabang tayo kung mag-usulit ba yung hindi na to. Okay, so lagay tayo ng ground dito. So lagay tayo ng ground. Yan. So check natin guys kung mayroong supply ba. So ayun, may 18 siya. Tapos papunta dito sa mic capacitor niya, 18 papuntang inductor at saka yung MOSFET niya at saka papuntang diode dito. So 19, may na-detect tayo na 19. So try natin i-power guys. Stop. 18, okay, try natin i-power.
Yan, nag-power na siya. Hindi siya nag-oscillate. So dapat mag-oscillate yan. Nakadetect rin yan na mag-oscillate. So gagawin natin ito, i-convert na lang natin para makasave tayo, hindi na tayo bibili ng bird. Okay. So yan ang problema niya guys. Ganun pala hindi mag-oscillate. Kailangan kasi mag-oscillate ito 30 volts pataas, 30 volts, 32, parang mga ganyan. So pag hindi mag-oscillate, nagpo-protect yan. So kailangan din natin lagyan ng 10k resistor, yung 31 pin pabot ng ground, 10k resistor. Okay, katsa na to guys. Kasi tayo guys, natanggalan natin yung diode. Ito, inater natin. Yan. So ang gagawin natin dito guys is lagyan muna natin yung SMD capacitor nya. Lagyan natin ng 10k resistor para yung itong system natin hindi makadetect ng error. So tinanggal rin na nakatanggal na rin yung pin number 2 ng protect din yan. So pwede lang yan nakatanggal. So tinanggal na ng unang nag-repair nitong unit na to. So hindi niya dadali. Ngayon guys, gawin natin guys ay convert kasi natin ng ganitong module. Lagyan muna natin ng resistor guys, 10k resistor. Ito yon. Tapos okay, so lagyan natin ng 10k. So, lagyan muna natin yung ng insulator yung paa para iwas mag shorted. Iwas natin mag shorted yung na isa siya ang dahilan na baka mag short yung sira lalo. Yan. So bend natin yung paa. Yan. Tapos lagay natin sa yan, dito. Okay. Mahirap talaga mag-vlog. Vlog. So lagyan mo na natin ang resistor 10k. Saka natin subukan. Okay. So ito yan guys. Kita natin. Ito yun. Ito. Okay. So lagyan natin na resistor muna bago natin convert. So may nagawa na kasi ako nito noon. So ngayon gagawin natin to, convert natin kasi nabili natin to. Medyo mahal na ang pagkabili natin kasi nasiguro natin yung LCD panel niya is walang sira. Okay. So natin lagay guys. Okay. Kalagay na yun sa kabila. Okay. Yan dito naman sa kabila. Sa kabila na naman.
ulitin rin sa kabila guys kasi parang yan. So pwede rin yan dito kasi ground rin to. Okay. Yan. Yan na lang sa kabilang resistor natin ilagay. Mahirap talaga pag maliit. Sobrang liit. Nahinang ngayon eh. Inulot ka pa. So, throwin nga na ito basakan guys. Parang kita na ito nga medyo huyang. So, natanggal na din yung ano. So, pwede na ito tanggalon guys. Natanggal naman din. So, saan na ito? So, tanggal lang yung kapasitor. Kasi hindi. Okay. Nalaksi na yung layout guys. So, yan. Pause muna natin. Yan. Ito na siya ngayon guys. Yan. So, nakalagay yan sa Protic. Yung may kapasitor, pero nabunot na yung kapasitor. Nabugbog na sa paghihinang natin. Bugbog yung kapasitor, pero okay lang yan. Okay. So, nakakonekta sa ground. So, yung Protic. Okay. So, gawin natin dito guys. Dito na naman tayo. Okay. So, ito na naman guys. So, sinadya natin tanggalin yung diode para ito na yung mismo yung magsusupply dito. Okay. So, gawin natin guys. Lagay muna natin yung supply niya, yung BCC niya. So napansin nyo guys, BCC dalawa yung lagay natin at saka so zoom natin guys. Ito siya guys. So dalawa nakalagay natin BCC at saka dalawa yung ground at isa yung power on, backlight on. Tapos dito output nya is dalawa lang, lead negative at lead positive. Okay, so dagdagan natin to guys. May dadagdag tayo ng isang wire pupunta dito. So ito yun, dagdag tayo. Okay, so dagdagan natin ng bali dalawa yung positive na ilalagay natin dito. Ito, ilagay natin to guys. Yan. Ilagay natin dito yan. So dalawa na yung positive. Okay. So may purpose yan. Okay, balik natin. Okay. Yan. Pinaka first step natin gawin guys, yung positive BCC. So ito guys, gagana ito hanggang 30 volts. Nakalagay yan, naka-indicate yan, no? So from 11 volts to 30 volts. Kita ba? So kita yan. So yung supply ng TV na to is 19. Lagay natin to. So positive to, lagay natin dito, natin lagay guys sa may fuse. So pwede din tayong mag okay, gawin natin guys is mag liliha lang muna tayo dito. Sayang hindi tayo dito mag pwede rin dito guys, so sa inductor natin nilagay. Hindi tayo sa output, dito tayo sa input ng inductor. Okay, so karugtong yan dito sa may fuse, pero wala ng fuse nilagay, pero okay lang yan. Okay. So
tingnan na natin kung gagana ba itong unit na to. Yun lang ang problema. So hirap hilang sa paa ng inductor kasi so ilagay natin yung positive. Yan, positive yan. Yan, positive yan. So iwasan natin mag-short. Ipisa natin ng konti yung inang. Yan. Okay. Tapos yung ground guys, itong ground guys. Ito yung ground yung sa gitna, no? So kahit saan to basta kay ground. So pwedeng dito, pwedeng dito. So mas maganda mag-ground tayo dito. Dito tayo mag-ground sa ibabaw ng yan lan. Maginang tayo dyan. Tuloy natin. Ayan. Maginang tayo dyan. Ibabaw. Mas maganda yung contact ng ground dito. Ayan. Hindi mo na masyadong lusawin. Baka malusaw rin yung plastic sa ilalim. Dito natin lagay yung ground guys. Ito na yung ground. Yan. Okay. Tapos itong BL on guys. Ito may BL on siya na isa. Ito guys. BL on. Dito natin yan lagay guys. Zoom natin. Okay. So hindi ko makita. Okay. So dito natin ilagay sa may capacitor na to guys. Dito natin hindi makita sa dito yan nakalagay na guys. Dito yan, kabit natin dyan. Mas maganda sana yung maliit na wire, no? Yun. Yun. So yan. Okay, check muna natin baka may nagdikit. So wala naman. Tapos ito guys, putulin na natin to. So ito yung positive, no, output. So ito yung positive output. Dinagdagan natin yung isa. Ito yung okay. Ito yung positive output, no? Lagyan muna natin yung insulator. Wala tayong mahanap ng insulator guys. So rugtong muna natin. Ito yung positive. Okay, lagay natin dito sa positive ng backlight.
Okay. Tapos ito guys, tanggalin na natin to. Hindi na ito magagamit. Yan. Tapos yung ground guys, yung lead lead negative. Ito yun. Lead negative. So yung lead negative guys, ito yun. So, papunta ng ground. Okay. Okay. So kaya natin lagyan ng extra boost supply guys papuntang lead para ma-sense ng IC na nag-boost siya para hindi siya mag-protect. So kailangan nakalagay, kailangan mag-boost yung supply nito guys. Turo ko ngayon. Tapusin ko muna itong hinang. Okay. So explain ko guys Okay. So nilagyan natin ng extra wire. Ito guys. Lagyan natin ng extra wire. Kabit natin to dito sa may capacitor na positive. Papunta yan ng AC. So pag naka-standby yung unit, hindi naka-on, ang supply nito is 18. So pag naka-on siya, kailangan makadetect siya ng 30 plus volts para hindi siya mag-protect. Yun ang sekreto dito guys. Okay, lagay natin guys lagay natin yung extra na dinagdag natin. Okay, ito yan, dito natin lagay guys, or pwede rin dito na lang. Yun, malapad dito yan. Kaya natin lagay ito. Ayan, output ng fast recovery output diode yan. So ang explain ko dyan, kailangan may supply ang tawag nating ang IC makadetect ng mataas na voltage, 30 volts. So try natin guys, bukan natin. So medyo mataas na ang video na to. So lagay natin yung supply. Okay, testing natin ngayon. So, yan. Lagyan muna natin ng tape to yung output ng lead para maiwasan natin mag-shorted. Yan. Temporary muna to at i-set up natin ito ng nakatago. Yan. So try natin guys, titingnan natin kung gagana ba. Okay, plug natin. Okay, so power on natin guys. So pag power on guys, kailangan ito ay tataas para hindi ito mag-protect. So check natin guys, kita natin medyo mataas na video, no? So lagay rin natin yung so wifi nya module. So monitor tayo ng supply. So tingnan natin yung supply, no? So yung supply nya is 18. So kailangan yan mag-boost, abot ng 30. Pag hindi yan mag 30 volts, magpo-protect yan. Yan ang kailangan yung malaman sa mga hindi pa naalam dito. So power on natin guys, power on natin, try natin power on power on natin. Ayun, so 40 yung backlight natin, no? Lakas yung backlight natin. Ayun, umilaw na siya guys. So umilaw na. So try natin guys, tingnan natin yung picture nya. Ayun,
Ayun. Ayun na siya guys. May picture na siya. Okay. Ayun. So, TV. Ayun na siya guys. Tapos, lagyan natin ng antina. Wire lang. Para makasagap tayo ng signal. Okay. Ayun. Okay na siya guys. Ayos na ayos. Ayan siya. Buhay na ulit ang TV. So hindi na siya nag-protect guys. Pag hindi kasi yun mag-boost yung supply niya, yun ang dahilan po-protect siya mag 6 blinks. So ayos ang TV guys oh. Hindi na siya nagkuhan. So try natin patayin. Patayin natin. Kung matay ba yung backlight. Power on natin. May napansin tayo no, medyo huli yung pag-off niya. So off natin ulit. Medyo huli. Ayun. So ulitin natin 'yan. Pero nakuha na natin yung problema niya. Ayos. Muna ni nga sit up guys. So ang backlight driver din na to gibutang no. Dayon ang atong BL on guys, gibalin na to sa katapusan nga kon sa IC guys. Diya to nagkuog BL on. Diya na to gi-connect no. Okay, diya ta naka-connect. So gikuha na to Pikas. So haya pa siya, stable na siya guys. Pag on mo after mga seconds haya pa siya mo ang backlight. So try na to actual guys. Again. So naka-sit up na no ang wire diya na to giagi sa ilalom. Okay. So maganda na tingnan guys, hindi katulad kanina na parang kuan. Ang daming wire. Ngayon sa ilalim natin nilagay yung wire. Yan, naka-sit up na yan. Check natin guys. Actual. Tapos try natin guys. Lagyan natin ang antenna wire. So lead lang muna yung lagay natin, digital naman. Lead yung ginawa natin antenna. Tapos check before natin yun. So kailangan harap natin guys. Okay. So power on natin. Yan. So yan, may green na. Tapos tsaka lang bubukas yung ilaw. At si Sony ay lumabas na. Ayun. May tao na akong nakikita. Okay. Channel natin. 51. So hindi nakakuha ng signal. Mahirap. Okay. Set up na natin yung antenna. So, magkakali ba yung UCD nito? Okay. So, walang signal, no? Wala tayong mukhang signal. Pero may display na siya, guys, oh. Ayun. So, set up muna natin. Try natin sa ibang channel. Walang mukhang channel, no? Hirap naman. So, set up na natin guys. So guys, naka YouTube na yan.